Ang topic natin ngayon ay tungkol sa isang product na ni-launch sa Thailand, no? In last Sige. February. Uh, can you hear me loud and clear? Yes po, Doc. Okay. Ito po ang tinatawag nating OxyTop, which is a source of oxygen water, no? Yan po yung tawag yan sa gadget na yan from Prive International. Okay? Ay, teka. Wala po. Ayan. Yan po yung OxyTop, no? Ganyan po yung itsura ng gadget. Hindi naman po siya masyadong malaki. Kaya nyo ilagay sa bag, no? Sa eco bag, no? And yan po ay yung oxygen Wait lang, supplement infuser. Ayun. May, may nakikinig ba ako? Yes po, Doc. Oo. No? Ayan. Ngayon, ano ba yung situation? Ano bang pinag-umpisan? So, it was based on the premise that there is a global oxygen crisis. Ibig sabihin, dumadami yung nagkakasakit dahil sa lack of oxygen or yung tinatawag nating hypoxia. No? Yung hypoxia kasi yun yung oxygen sa tissues natin or sa ating mga organs. No? And most of us are nagiging hypoxic, yun ang tawag, no? So may hypoxic, no, as we age, na hindi naman dapat nangyayari. Di ba, last time pinag-uusapan natin is longevity, which means na matanda ka na, ay okay pa yung kondisyon ng katawan mo. This is simply because of oxygen and other things. No? Yung oxygen, no, na nakadissolve sa water yan. No, and there is a mechanism, no, on how we get oxygen from the water, no. Yan po. Kaya tinawag nila OxyTop. If you will see on the left, meron po siyang dispenser na about 300 ml, no, na screw type na dispenser. And doon po magkakaroon ng infusion ng oxygen. Yan po yung reusable plastic bottles na kinakabit doon sa nozzle. Okay? The problem is, you have to wait 3 minutes in order pa sa oxygen, no, sa tap para maka-infuse ng water sa inyong water, no? Makapag-infuse ng oxygen sa inyong water. Remember, magkaiba po sila ng state. Ang oxygen ay gas, ang water ay liquid. So in order for the oxygen na ma-dissolve, kailangan ng tamang temperature, kailangan ng tamang pressure. Sa chemistry, pinag-aaralan po yan. Ang formula ay PP is equal to nRT. Tatanda ko pa ho yun ng chemistry. Okay? Okay, so ang oxygen po ay nadi-deliver sa ating katawan through our red blood cells. Siya po ang nagke-carry ng oxygen sa ating katawan and through other tissues and organs, no? Pagka po pangit o mababa ang supply ng ating red blood cells sa katawan, mababa din ang oxygen supply natin, no? So kaya pag sinasabing anemic ka, no, or maputla ka, ibig sabihin mababa ang oxygen distribution sa iyong katawan. Sabay-sabay po tayong gumanito. Gumanito po tayo. Okay? So, pagbuka ng ating kamay, tignan niyo po yung kulay ng inyong palad. Wala pa man ako yung isa. Tignan niyo po anong kulay? Pink. Ha? Pink or pula. No? Pag yan po ay pink or pula, ibig sabihin maganda ang inyong oxygenation sa Oh my katawan. gosh. Oh my gosh. Pagka yan po ay pink or pula. Ulit tayo. Sabay-sabay tayo mga Okay. kaibigan. Okay. 1, 2, 3. Open. O, tignan nyo kung pula o Ay, pink. pula. Ba, may dollars ako, Doc. Nakita. Okay. Iba yung green ha. Iba yung green na color. No? Alam ko na kung kanino yung mga green na color. Yung green ang tugo. Pula. O, ngayon, pagka yung kamay nyo ay kulay ay maputla o maputi, no? Ibig sabihin, meron kayong
diferensya sa oxygen supply, particularly yung iyong red blood cell. Oh, Okay? So, saan pa grabe nakikita talaga. yan? Nakikita rin yan sa inyong lips. Pagka ang Lips. inyong lips ay maputla, no, without the lipstick, okay, maputla. O, tignan nyo ngayon, sarap sa salamin. Pag maputla. Ano Naku, pang yun isa? pala yun. Yung conjunctiva, yung dito sa may mata. Ayan, no? Pag dito sa ilalim, no, pag ginanyan nyo ay maputla, ibig sabihin maputla talaga ang yung dugo. Dapat yan ay pink din. Oh, Okay? So, yun yung mga pwede nating gawin sa bahay. No, or pwede nating sabihin doon sa ating mga clients or yung kaibigan natin, kausap natin when we do our presentation. Okay? So, bakit ko sinasabi yan? Because hindi mo na kailangan mag-laboratory, no? mm. Uunahan ko na kayo doon sa Oxytap, no? Pag siya ay pinainom mo ng oxygen water, yung unang ano pa lang unang 3 minutes, no? At tinignan mo yung kanyang kamay after 20 minutes, no? Makikita mo yung difference. Dati maputi, ngayon pumula. Na ibig sabihin, Galing. gumanda ang oxygen delivery. Wow. Mo, labas ang dila, patingin ng lips, mapula na. It is a sure Wow. sign na gumana ang iyong machine. Nagumana ang iyong Oxytap. You don't have to spend money for laboratory. Right there and then, all you have to do is ask them to take Oxytap water and then observe after 20 minutes. Galing. Okay, so yun na yun Medyo inunahan ko na yun. Okay, so ito yung sa red blood cell, ito, red blood cell is the best. Kaya yung iba, na pag ang red blood cell ay below 80, nakalagay ito, hemoglobin below 80, kailangan silang salina ng dugo sa ospital. Yung iba naman na below 100 or below 90, hindi na kailangan salinan yan. All you have to do is drink iron supplements. Kumain kayo ng bakal. Okay. No? Huwag naman yung bakal sa bahay o bakal sa kung saan no? Iron. Okay? Ferrous sulfate. Pero iinom kayo niyan ng busog kasi nakakasikmura ang iron. Okay? So, bakit importante ulit ang tubig sa ating katawan? Because yan ang nagme-maintain ng fluid balance. No, I have to include water here, no? Kasi yan ang nagme-maintain ng fluid balance sa ating katawan. Pag tayo ay dehydrated, ano nangyayari sa ating katawan? Mahina ang function ng mga organs. Mahina ang blood flow, no? Siyempre, 'di ba, kulang tayo sa water sa katawan, hihina ang blood flow. Okay? Pag mahina ang blood flow, mahina ang supply ng oxygen, mahina ang supply ng nutrients sa ating mga organs. Okay? So, meron tayong nakita doon sa Oxytap during the presentation na ang nakalagay ay ppm. No, hindi BBM yung presidente natin yun, si BBM. Magkaiba yung ppm sa BB. Okay? So, ang ibig sabihin ng ppm ay parts per million. Ilang parts per million ng oxygen sa 1 litro ng tubig. Okay, mamaya kita natin yung mga numbers, no? But suffice it to say na ito yung measure kung gaano karaming oxygen ang nasa 1 litro ng water. Okay? The higher the number, the better. Okay? The higher the ppm, the better. Kasi ibig sabihin, mas maraming oxygen na nakalagay sa or na-dissolve sa water. Okay? Ngayon, there is also one parameter which is the ppm through the machine, no, yung monitor. Ito, yung nakikita niyo ba itong picture? Opo. Yung picture, pag nilubog mo yung gadget sa water, sasabihin niya sa iyo kung ano yung ppm. And this is a very easy way also to tell the difference kung ano yung difference ng Oxytap sa ating mga mineral water, sa ating mga tap water, no? Sa ating mga stream water, lahat ng klaseng water na may measure ang ppm through the machine like this, through a gadget like this, para lang ang ballpen. Okay? Ito, sinabi na rin kanina ni Ate May. Narinig ko na yan. Because pinresent ko to during my previous presentation that
essence of oxygen is the absence of disease. True or true? Very true. Very true. So, pag wala kang oxygen, no? Wala kang oxygen sa iyong katawan, deads ka na. You're dead. Okay? And how do you measure? Okay? Importante yan. Alam mo kung bakit? Bukod, you can live without water for 2 weeks. Okay? You can live without food for 40 days. Actually, more than 40 days eh. Meron pa nga nag 365 eh. Guinness Book of World. Tapos, yung water, 2 weeks. Ang oxygen ilan? Can you live with 3 minutes? 3 minutes, medyo ano ka na, pa-collapse ka na. Okay? Pero buhay ka pa rin. After 5 minutes, wala na. Okay? So, ganun katindi ang pangangailangan ng oxygen sa ating katawan. Okay? So, inuulit ko, kung sino ang gusto mag-testing, kung talagang nabubuhay tayo, mabubuhay pa tayo after 5 minutes, pwede niyong i-test. Okay? Volunteer And then- daw po si Anin. Oh, and then balitaan nyo kami kung ano nangyari. Okay? So, 5 minutes is the crucial. No? Kita nyo yung mga nagmamagic, di ba? Yung nagpe-present na nagmamagic, meron silang counter. So, ilang minutes lang sila sa ilalim ng tubig bago sila makawala doon sa mga nakatali sa kanila. Otherwise, mahihirapan na sila. 3 minutes nga lang eh. Medyo mahihilo ka na. What more kung 5 minutes? Now, another reason is kapag ikaw ay sinakal, may sumakal sa iyo, no? Una, ka pa. Pagdating ng 3 minutes, magko-collapse ka na. Okay? Kasi nawala yung blood flow sa brain mo, nawala din yung oxygen. So, magko-collapse ka na. Kala tuloy nung sumakal sa iyo, patay ka na. Pero meron pang 2 minutes, makaka-recover ka pa. Pero pag So sinakal ka kailangan niya, diretso po. pag sinakal ka niya ng more than 5 minutes, wala na. Ayun, yung pala dapat. More than So, 5 minutes na sakalon ka. Oo, dapat Walang sakalin nyo. oxygen. Patay Dapat- good. Yes, dapat Yun. sakalin mo siya ng more than 5 minutes. So alam niya na, yung palang natandaan nila, Alam nyo Dok. na ha. Pwede nyo pwede nyo i-testing yan sa bahay mamaya after the lecture. Si Amy daw, tatry niya. Try nyo ha. So, how do you measure? Ito pa isang pag-measure ng oxygen sa katawan. This is a very simple gadget. Ang tawag po nito ay pulse oximeter. No? Mhm. Ang dali-dali ito mabili. Napakamura na ito ngayon sa drugstore. No? Parang magkano lang siya? Parang 100 pesos nga lang ito sa Shopee or sa TikTok eh. No? But this is a very important, lalo na may mga alagang matanda sa bahay. No? O kaya may mga alagang sakit. At kalagay po nakikita nyo ay 97. 97 is a good number. Between 95 to 99 is a good level of oxygen. No? Sino sa inyo may ganito? May pulse oximeter. Taas ang kamay. Siyempre si Doktora Ebora, meron. No? Magamit Anong tawag siya. nito, Dok? Ha? Anong tawag nito? Pulse oximeter. Pulse oximeter. Makikita niya sa, bili kayo, wala 100 pesos lang yan eh. Kaya lang, walang PB. No? Pag bumili kayo. Sabihin nyo, si Dr. Chichoko ang upline nyo pag bumili kayo ng pulse oximeter. Wala lang PB. Meron din yung parang relo. Ito sa kanan. Di ba meron nang pulse rate sa relo, meron nang BP sa relo, meron ding oxygen sa relo. Okay? So, madali lang yan malaman. Okay? So, ano ang range ng, ang tawag natin yan ay SpO2, no? Hindi yung police. No, Hindi wala si nang Captain SpO2. David. SpO3, SpO2, no, hindi yan. Sina Captain David, yan dati, mga SpO3 yan, ganyan, no? Ngayon ay police captain na siya, di ba? Major na, ang Dok. Dok, major. Major na. Major para, major, talaga, major Opo. apply. Okay, so ang worrisome ay 90. Pag nakita nyo na ang inyong pulse oxygen ay 90. Medyo mag-worry na kayo, no? Ibig sabihin mababa.
Okay, supposedly 94 to 99. So anong ginagawa para tumaas? Painumin nyo ng oxygen, oxytop. Tataas yan from 92, 94 to 95 pataas. Doon yung makikita, no? Aside from the color of your skin, from the color of your lips, no? So may dala lang kayo nito, maide-demo niya na maganda yung oxytop eh. So Wow. it's good. So maganda yan. O sige, inom ka. Wait tayo ng 20 minutes. O ayun, makikita na yan. Oo nga, ano, tumaas. 'Di ba? So ayun na, magsa-sign up na yan. So, merong standard ng dissolved oxygen, no? Ang WHO, World Health Organization, ay merong standard, no, worldwide to, na dapat 6.5 to 8 milligrams per liter or ppm, no? Okay? So tandaan nyo ha, dapat 6.5 to 8 ppm. Meron tayong pang-measure, 'di ba, kanina? Okay. So tingnan nyo to ha. Merong mga iba't ibang klaseng water, no? Okay? Ang nakalagay dito ay, ang unang-una ay distilled water. Sumunod ay tap water, 6 ppm lang. Okay? Ang spring water maganda. Pero ang oxytop, tignan nyo, 45 ppm, napakaraming oxygen na kailangan na madidistribute sa ating katawan. Okay? So dito pa lang sa comparison chart, makikita nyo na kung gaano kaganda ang oxytop. Okay? Okay ba yon? Yes po. Okay, so ang sabi, the oxytop, sabi ng ating mga scientists, that the oxytop is 10 times faster in terms of infusing oxygen sa ating water. Mas marami tayong nailalagay o nadidissolve na oxygen. Okay? So, and then, of course, pag mataas ang iyong oxygen, mas mataas din ang absorption sa ating mga organs, particularly the liver. Okay? Alin ba sa, aside from liver, there is another organ that makes use of a lot of oxygen. Hulaan nyo kung ano yan. Brain? Brain. Good answer. Okay, brain. Ang galing ni Mama. Brain. Siyempre. Kasi unless wala kang brain. So, hindi mo Tama masyadong no? Kung wala kang brain, hindi ka masyadong kailangan ng oxygen. Okay? Ngayon, another factor that affects oxygen is the temperature. 'Di ba? So, mas mainit ang temperature, siyempre lulutang yung mag-evaporate yung oxygen. Tama o mali? Tama. Tama. So, kailangan yung temperature ay medyo malamig ng konti. 'Di ba ang bilin sa atin, pagkatapos nyong ilagay sa oxytop, kung itago nyo sa ref or sa freezer. Kasi hindi mababawasan yung dissolved oxygen ng ganong karami. Okay? Of course, hindi naman yan, kung yan ay naging 45 ppm, pag tinago nyo, hindi naman magiging 45 lagi yan eh. Pero kung malamig siya, it will remain. Okay? Kasi hindi na siya mag-evaporate yung oxygen. Remember, ang oxygen ay gas. Okay? So, anong sinabi ng ating mga scientists? Nature meets innovation. Yung oxygen na 21% sa ating hinihinga now becomes more concentrated and much more available para sa ating katawan. No? Remember, sabi ko doon sa kanina, anong sabi natin? May pandemic na sa oxygen, sa hypoxia. No? Sa isang kwarto, sa nature, nasa labas ka, okay oxygen, 21%. Tapos 79% ang nitrogen and other gases. Pag pumasok ka sa isang room, halimbawa classroom, no? Hindi na 21% ang oxygen doon. Kasi marami na kayo nagsishare. At mas marami kang hinihinga na carbon dioxide. No, yung carbon dioxide yung byproduct ng ating paghinga. Hinihinga natin yung oxygen, nilalabas natin yung carbon dioxide. So, kung ilan yung tao doon sa isang room, no, ay ganun din ang distribution ng oxygen. Lahat kayo kumukuha ng oxygen sa hangin sa loob ng kwarto. Okay? So,
Ang Oxytop, walang cartridge, walang maintenance, at sustainable. Ibig sabihin, of course, kailangan mo siyang i-check once a year. Okay? So, hindi yung kagaya ng ano na every month may papalitan kang filter. Okay? Plug and play. So, of course, di saksaksi. Oh, maganda nga to, nadadala mo kahit saan because maliit lang siya. Parang kasi laki lang siya mas matangkad lang siya sa yung laptop. Okay? Yung mga napunta sa Thailand, nakita nyo na yung sample ng Oxytop, di ba? Oh. Yes. Nakainom ba kayo ng Oxytop? Opo. Water? Pumila ba kayo doon? Anong pakiramdam? No? Very So, soft. Very yes. soft. Masarap, Very no? soft. Oh, Saka ang yes. ganda-ganda. Tapos parang lumuluwag yung paghinga mo. 'Di ba? Parang pag huminga ka ng malalim, parang yung brain mo, no, bigla nag-clear. 'Di ba? Oh, ayan. Okay, so kung titingnan niyo yung machine, no? Pag sinabing shot, one shot is 3 minutes. Ibig sabihin, you have enough supply of oxygen sa iyong water. How many? I will tell you later. Pag 2 or 3 shots, ibig sabihin that's 9 minutes. Pag 3 shots, 9 minutes ka nag-intay para ma-infuse more oxygen into your water. Okay? Yan. So, meron silang tinatawag na category. Ang tawag ay refresh. No, parang si Mentor, laging fresh. Yan. Oh, yun, no? Hi, Ninang. Si Ninang pala nandito eh. So, 3 minutes, no? Ang tawag dyan ay refresh. Okay? Anong ilang ppm, sabi natin? 25, more than 25 ppm of dissolved oxygen. Ha? Lagi pinag-uusapan natin dito ay dissolved oxygen in water, 25. So, yun yung refresh. Okay? Ngayon, meron isa pa. Next category is re-energized. Ilan yan? 6 minutes ka nag-iintay. No? Or double shot, double tap. No? Ilang ppm? More than 30. Okay? Ang sumunod ay revitalize. Ito yung pagka meron ka may mga chronic diseases ka na. Diabetes, hypertension, arthritis, cancer, no? Autoimmune disease, no? Ito ang pinakamaganda, 9 minutes of supplementation ng oxygen into your water and then you drink it. No? Imagine saan ka makakakita ng 9 minutes ka lang naghintay, no? Dumami na yung oxygen concentration sa iyong water. Para magkaroon ka ng oxygen sa bahay, bibili ka ng tangke ng oxygen. No? Pwede mo naman gawin yun kung meron kang tangke sa bahay. Pero it looks like para ka namang may sakit lagi. Yes. Kung nagpunta ka ng Thailand, dala-dala mo yung tangke, paano yun? Di ba? Pumunta ka sa ibang lugar o kaya pumunta ka sa isang condominium sa Davao, may dala kang Oxytop. Ano mas gusto mong dalhin? Oxytop o tangke ng oxygen? Na ang bigat-bigat. Di ba? Extra baggage pa yun. So, ito yung difference ng tatlong category. No? Wag na nating, kasi ang nakalagay dito, yung kulay violet, ay alkaline. Ako, may sasabihin ako sa inyo tungkol sa alkaline, no? Without mentioning any brand. No? And on tap water, konti lang, o 6 ppm, drinkable. Ang tap water, actually drinkable. Kasi nung mga bata naman tayo, saan ba tayo umiinom? Di ba sa host? Pag naglalaro tayo, umiinom tayo sa host ng tubig, sa garden. Sumunod ay spring water. Spring water is very good. No, kaya kasi spring eh. Pero tingnan nyo yung category ng tatlong shots. Refresh, 1 shot. Re-energize, pataas ng pataas ang kanyang ppm. Now, I have to remind you na kapag yan ay 25 ppm sa refresh, kapag ginawa mong 6 minutes, it will not become 50 ppm. Ha? Baka mineasure nyo yung Kanina 25 to eh. Nag-shot ulit ako, bakit hindi dumoble? No? Hindi siya dodoble because you can only allow so much oxygen to dissolve in water in a given period of time. Okay? Ngayon, pag sinabi namang na 3 shots or 9 minutes, it will not become 75 ppm parts per million. Ha?
Wag po ganun ang isip nyo, no? Hindi yan nagta-times 3 yung PPM. Nadadagdagan lang from 25 to 30 to 35 or 40. Naintindihan niyo po? Yes Tama? po. Okay. Okay. So, sabi natin kanina, the brain is the organ that utilizes oxygen. Yan laging gumagamit, pinakamalakas gumamit. No? Ginagamit siya sa pag-iisip. No? Kung ikaw ay nag-iisip, kung sino-sino mga potential client mo, yun ang pinag-iisipan. Pinag-iisipan kung ano yung complan, no? Kagaya ko, kabisado ko na yung complan. Ah, and then, tapos, nag-iisip ka kung ano iluluto. Alam niyo ba na, as simple as that, will consume oxygen. Ano ba iluluto ko ngayon? Gagamit ka na ng oxygen. No? So, kahit natutulog ka, gumagamit ka ng oxygen. Kaya lang, kung maganda ang tulog mo, mahimbing ang tulog mo, mas less ang oxygen. Kung ikaw ay stress, mas mataas ang oxygen consumption mo. Okay? Kung ikaw ay nahihirapang huminga o may sakit ka sa puso o high blood ka, mas mataas ang oxygen requirement mo. Bakit? Kasi mabilis yung puso mo eh. Mabilis tumibok. Wow. So, mas maraming ano. Iba naman yung tibok na pag may nakita ka. Okay? No, di ba, Ninang? Iba yon. So, napunta ka ng Kidapawan, may nakita ka, ganun. Tumibok yung puso mo, yon, iba yon. Ibang oxygen yon. Okay? So, Nandyan sa live, Doc. Kala ka, Doc, nandyan. hello po, magandang gabi po. Tapos ang susunod naman ay ginagamit mo ang oxygen kapag ikaw ay nag-exercise. Of course, mas maraming oxygen ang kailangan mo kapag ikaw ay nag-exercise simply because yung muscle mo would require no oxygen. Okay? Ano pa? Kung ikaw ay may myopia. Ano yung myopia? Changes in the configuration ng ating eye lens. Okay? So, kailangan mo ng maraming oxygen yan para magamot. Ay, sorry. Ayan. Ito nga, yung kapag ikaw ay natutulog, no? Pag ikaw ay nananaginip ng hindi maganda, mataas ang oxygen consumption mo. Di ba? Pag maganda ang iyong panaginip, nanalo ka ng loto, nanaginip ka, no? So, maganda ang oxygen mo. Pero pag gising mo, hindi pala totoo, na-stress ka, dumami ang iyong oxygen consumption. Okay? Ngayon, asthma. Sa asthma, maliit ang caliber ng iyong mga bronchioles, yung iyong daanan ng hangin, no? So, para ma-maximize mo yung dami ng oxygen, no? Bibilisan mo yung paghinga. So, mas maraming oxygen ang kailangan mo. Tama ba? Yes. Hindi ba nga yung mga nakikita mo sa ospital, yung mga ina-asthma, binibigyan ng oxygen sa emergency room. So, ibig sabihin, they require more. Sa tingin mo ba kung ikaw ay may asthma, bigyan kita ng 3 shots na Oxytap, gagaling ang pakiramdam mo o hindi? Gagaling. Gagaling to. Yes, because ang taas ng PPM niya eh. Galing. Kung ikaw ay diabetic, gagaling ka o hindi? Gagaling. Gagaling. Bakit? Bakit gagaling? Yan, tanongin ko kayo. Maraming oxygen. Yes, because you remember bakit nangingitim ang paa ng may diabetes? Walang oxygen. Yes. Sa blood Yun. flow. Lack of oxygen. Lack of oxygen, nasisira yung blood flow, nasisira yung ugat dahil sa sugar. Inflammation ng mga blood vessels, inflammation ng mga nerves. So anong nadideplete? Oxygen at nutrition. Sabi ka natin, kahit wala kang nutrition, buhay ka. Pero wala kang oxygen, hindi ka mabubuhay. Okay? So, eto, kung ikaw ay may arthritis, gagaling o hindi? Gagaling. Gagaling because ang arthritis is only inflammation. No? Pag tinaasan mo yung oxygen, ang tawag kasi doon sa may mga inflammation ay, ang tawag namin dyan ay oxidative stress. No? So pag tinaasan mo yung oxygen concentration sa iyong katawan, bumababa ang inflammation. Okay? Imagine mo yan King, ikaw ay mayroon kang Oxytap at mayroon kang Itera. No?
whether classic, premium plus, or pro, sabayan mo yan at gaganda ang blood flow sa buong katawan. Wala nang tatalo sa akin. Tama? So, Yes. sigurado in 5 minutes, may mararamdaman na kaginhawaan ng pasyente. In 20 minutes, mas lalong gaganda pag uminom pa siya ng Itera water. Ngayon, ang aking favorite, kapag yung bang Oxytap ay ginawa mong terahertz water, posible ba yon? Posible. So, ano ang uunahin mo? Sige nga. Anong uunahin mo? I-structure mo muna, i-Itera water mo muna, o i-Oxytap mo muna? Oxytap muna. Oxytap muna. Oxytap. Pera muna, Dok. Terahertz muna. Oxytap muna, Doc. Oh, let's divide the house. Terahertz ako, Dok. Charge muna. O Charge. Oxytap yung, muna, Doc. Charge Oxytap. first. yung charge muna, Charge Sige. first, then oxytap. charge first. O yung charge muna, say I. Yan, I. O sige. Kasi Ay. kailangan bigyan natin ng reason. Yung sabing Yes. Oxytap muna bago Itera, taas ang kamay. Charge. Okay. So, What? parang madali niyong maintindihan. Restructure muna Tandaan nyo ha. bago lagyan ng oxygen. O sige, okay. Ganito yung science dyan. Ganito yung magandang dahilan. Kanina nagbigay ako sa inyo ng question. O sige. Pag inoxytap mo muna, di ba, meron ka oxygen concentration na nakadissolve sa tubig. Oxytap na yan, di ba? O sige. Ngayon, gawin natin siyang terahertz water. Anong mangyayari sa water pag bin-lower mo? Mag-evaporate. Oxygen. Ah, Linear. Mag-evaporate ang oxygen. Iyon ang Ate Wala Eileen. diffusion. Kasi iinit yung tubig. Diba ang sabi ko kanina, may effect ang temperature. Tama? Yes po. So, Yes. pag yan ay uminit, mag-evaporate yung ibang oxygen na na-dissolve ng Oxytap. So, dapat structure muna Structure muna. bago Oxytap. Okay? Maliwanag yan ha. Structure Yes, muna bago i-Oxytap. Okay. Alin ang nakakapag-change ng structure ng water? Oxytap, Itera. 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 Lahat yan, Itera. Dapat agree tayo dyan ha. Itera. Okay. Itera. Ang Oxytap ba nakakabago ng structure ng water? Hindi po. No. Hindi po, Dok. Oo. Nag-i-infuse ka ng oxygen. Oxygen lang. Tama. Galing. O sige, pwede na bad na mag-exam. Okay. Kung dapat may eczema, no? Hindi yan eczema ha. Eczema. Eczema. Siya lang. Everybody Naman say ang- eczema. Okay? Eczema. 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 Pagka, Eczema. ema, pangit eh, no? Parang diabetes. No, diabetes. Yung nakita ko, narinig ko sa probinsya, Hoy Mare, nag-aabon ka pala. Ano tawag doon? Avon. Diba? Avon. Pag nag-aabon ako ngayon eh. Hindi ka na sa nag-aabon ako. Baka Avon. Yes. Parang yung nagtatanong sa atin ng beses. Eczema, kaya ba ng Oxytap? Hindi. Kaya, Dok. Yes. Yes. O ngayon, eczema, kaya ba ng terahertz water? Yes. Yes Yes. po. Kaya Yes. So, pwede nyo Yes. 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 Maganda. Okay? Ano pa? Ikaw ay nakainom ng maraming alak. Mitos. No? Alak. No, meron ako kilalang ganyan eh. Type 1 sa mga nalasing. No? Tumawa, oh. Nawala screen yung nalasing ah. Okay. Nalasing sa Davao. Okay. So, pag ikaw ay maraming ininom na alcohol, ano nangyayari sa brain? Nawawala Blood na drain. oxygen, Dok. Blood drain. Inaagawan ng alcohol. Yung byproduct po kasi ng alcohol ay aldehyde. Ang tawag doon ay aldehyde. Aldehyde. Okay. Ang aldehyde po, mas
mas gusto ng, yung affinity niya, yung pagdikit niya sa cell ay mas malakas kaysa sa oxygen. Tama? So, kaya ikaw ay nagkakaroon ng hilo or hangover. Okay. Isa pang reason bakit ka nagkaka-hangover ay ikaw ay dehydrated. Bakit ka nadi-dehydrate? Pag umiinom ka, ang alcohol po ay diuretic. Ibig sabihin, lagi kanyang pinapaihi. Napaihi. Ihi ka ng ihi, hindi ka na umiinom ng tubig, di mo nire-replace. So, dehydrated ka. Pag ikaw ay dehydrated, kinabukasan, pangit ang gising mo. Kaya ikaw ay hangover. Ito, dapat yan ay ginagawa yung chaser. O yung oxytop. Ginagawa yung chaser. Kaya lang, baka hindi na kayo malasing. Yun ang problema. No? So, kung ayaw nyo malasing, inom kayo ng oxytop. Okay? Ayan. Ito na, yung favorite natin, cancer. So, ano nangyayari sa sabi natin ay the presence of oxygen is the absence of Absence of disease. Sa tingin nyo ba makakatulong ang oxytop water sa cancer patient? Yes po. Yes, Yes. of course. Bakit siya nagiging cancerous? Kasi nawawalan ng oxygen yung cell. So nagkakaroon siya ng mutation. No? So kaya nagiging cancerous. Ang problema diyan, ang bilis niyang dumami. Ang bilis niyang lumaki. Gusto niya may isang blood supply. So pag ganun ang ginawa natin at pinamahan niyo pa ng oxygen ng terahertz water at lower yung tumor, sigurado makakatulong tayo sa pasyente. So, ano pa? Kung ikaw ay diabetic, nasabi na natin kanina yan, no? Ano ba yung mga diabetes? Dehydrated din yan eh. Lalo na yung mga nagda-dialysis. Kasi ang gusto ng mga nagda-dialysis, 1 liter lang ang iinumin mong tubig sa isang araw, which I do not agree. Kasi lalong mahihirapan ang kidney mo na mag-filter ng dugo. Kasi kukunti ang tubig eh, concentrated ang dugo mo. Anong ipifilter ng kidney? Wala. Kaya lalong nahihirapan. Eventually, araw-araw ka na, once a month, twice a month, once a week, twice a week, hanggang everyday na. No? Pag sinabing everyday na, ano na yan, sumusulat na yan ng Last Will and Testament. Pagka ganon. Which is, hindi naman pwede. Alam niyo ba, naniniwala ba kayo na ang diabetes ay reversible? Yes po. Yes, Doc. Totoo yan. Ang diabetes, ang hypertension ay reversible. Ang dami na nating means, may Itera na tayo. May terahertz water pa tayo. Lalo na ngayon, meron pa tayo oxytop. And we can prove to them with proper diet, no? Yung fasting na tinuturo ko sa inyo, no? Yung IG ko, yung colostrum na tinuturo ko sa inyo before, na nire-recommend ko, marireverse ito na. Because we have patients na naka-reverse na ng diabetes. Hindi na sila nagda-dialysis. Sa grupo na to, meron kayong mga testimony na hindi na nagda-dialysis yung patient, di ba? Ay, Yes. therapy pa lang yun, wala pa yung oxytop. So, kayang-kaya yung, all we have to do is believe, no? Number one, like sinasabi, you have to believe na gagaling ka. You have to believe na ma-reverse mo yung diabetes. Otherwise, wag ka nang mag-start mag-treat ng Itera kasi dadagdag ka lang sa failure rate. Yes. Sayang lang, no? Masisira pa yung record ng PRIVE. Okay. Ito, yung mga COVID. Ano bang nangyayari sa may mga COVID patients? Nahihirapang huminga, namamatay. Di ba nung pandemic, agawan sa oxygen tank? Yes po. Eto na, may oxygen ka na, iinumin mo lang. Di ba? Kasi nahihirapang kumuha ng oxygen yung lungs mo dahil nasisira yung lungs, yung lung tissue. Kung ikaw ay may oxygen, hindi makakatribe ang COVID virus. Okay? Ngayon, kala nyo ba wala ng COVID? Meron pa akong COVID Medyo na iba lang, mas mabilis lang siyang makahawa. At kung ikaw ay uubo-ubo o sipon-sipon, baka sabihin mo flu lang to. It is actually COVID. So ingat pa rin tayo, no? At ikaw ay meron kang
mababa ang yung blood flow sa utak, no? Lagi ka nahihilo, nagkakaroon ng dementia, nagkakaroon ng Alzheimer's, no? Yung dementia, Alzheimer's, yung Alzheimer is type 3 diabetes. Yan ang tawag ngayon dyan, type 3 diabetes ang Alzheimer's. Okay, ibig sabihin, dumami yung sugar. So, naagawan na niya yung oxygen. Namamagana, hindi na makaalala. Hindi po nawawala ang memory ng Alzheimer's tsaka dementia. Ang nawawala po yung access to the memory. Okay, so mali yung notion na, uy, nawawala na yung hindi na niya kilala yung ano. Because wala na siyang access sa kanyang memory. So, magkaiba yun, ha? So, pag na-reverse nyo yan, Alzheimer's, makikilala ka ulit. Kasi bumalik na yung access. Ikaw pala yung anak kong maganda. Yan, di ba? Ganon. Ikaw pala yung anak kong, suwail. Okay, so, ngayon, na-mention ko kanina na meron akong sasabihin sa inyo tungkol sa alkaline water without mentioning the brand. No? Hindi ko na sasabihin kung anong brand. Nagsisimula sa letter K. Okay, hindi, ganito. Tingnan nyo ha, ang sabi sa laboratorio, pag ang alkaline environment, hindi mabubuhay ang bakterya. Pag alkaline environment, hindi mabubuhay ang cancer cells. Yun ang sabi nila, naniniwala ba kayo? Yes. Sa laboratorio. Yes, sa laboratory. Kasi direkta yung alkaline water, pinatak dun sa bakterya, yung alkaline water, pinatak dun sa mga cancer cell, natural, mamamatay yun. Kasi ang kailangan ng cancer cell at bacteria ay acidic environment. Di ba? Okay, ngayon, punta tayo sa totoong buhay. No? Ano yung nasa tiyan natin sa stomach? Acid po, Doc. Yes, gastric acid. No? Okay, so acid yon. Ano ang pH ng acid sa tiyan? 2.3. Parang Wow. Coca-Cola. Yeah. Minsan Same pwede, acidity sa Coca-Cola. minsan 1, minsan 2.3. Tama po yon, no? Pyrimidine Oh. 1. Okay. Ngayon, Aral. bakit ganun kababa ang pH? Ganun siya kalakas, no, yung acid niya. Manyo, pwedeng tumunaw ng pako yun eh. Yung ganung tapos pag sinaboy yan sa katawan mo, susunog ang balat mo. No, ganun kalakas yung acido. Bakit? Para niya ma-digest yung iyong mga kinakain like protein, like veggies, no? Kaya nga may mga gamot na pag ininom, nakakapsul. Para pag natunaw yung capsule, pwede nang dumaan yung gamot sa katawan natin, sa bituka natin. Okay? Meron ding mga gamot na dapat busog ka pag kumain, pag ininom mo. Meron ding mga gamot na dapat walang laman ng tiyan. Okay? So iba-iba simply because binabago ng gastric acid, no, yung mga pagkain o yung mga iniinom natin. So ngayon, ano ang pH ng alkaline water sa kanilang marketing post? May mga dyan, may mga alkaline water dyan. Alam na alam niya. 8. Ha? 8 alkalinity. Sabi nila ay Lewis is 9. 8. 9, 8. Okay, 9. Okay, so 9. Okay, ngayon, ito na ha. Ito na yung senaryo. Kapag ang alkaline na tubig ay nilagay ko sa isang acidic na solution. Okay? Ito na yung alkaline. Nilagay ko, binuhos ko. At tines mo yung iyong pH tester. pH meter. Ano sa tingin nyo ang mangyayari sa pH ng alkaline? Tataas, Doc. Babuffer po. Pupunta siya ng 7. 7. Okay, so Bababa ang bababa. alkaline. In fact, below 7 pa nga eh. Below 7 if acid talaga. Acid pa rin siya. Okay, so ngayon, sa totoong buhay, hindi niya naapektuhan yung mga microbes at mga cancer cells. Because ang papasok sa iyong katawan ay 7 or below 7. Below So 7. hindi na bago yung environment. No? Siguro kung iyan ay external use,
Halimbawa, ginamit mo sa mga sugat, sa mga rashes, sa katawan, sa skin, or anything, or parts ng iyong katawan, na mayroong mikrobyo, na mayroong fungus, no? Yung mga alipunga, ganyan. Pwede siya i-spray mo. Pwede siya. Kasi direkta, hindi na bago yung pH. Nung dumikit sa skin mo, pH 9 pa rin siya. Seven siya. Tama? Oh. Yes, Doc. So dapat maintindihan niyo yun na wag kayong makampante na okay, umiinom ako ng alkaline water. Not knowing na hindi mo pala nagbabago hindi naman pala siya alkaline pagdating sa katawan ko. Tama? Yes. Oh, Yes, Doc. yan. So, ano ang mas maganda? Alkaline water o Oxytap? Oxytap, syempre. Okay, ano ang Siyempre, mas maraming oxygen? Alkaline water or Oxytap? Oxytap. Ilan ang ppm ng alkaline water? Ilan? 6. Ay. ppm. 3. 3 lang. 3 lang ang ppm ng ang oxygen ng alkaline water. Ilan ang oxygen maximum no o minimum ng Oxytap? 25. 25. Yon. Okay, ang laking diferensya ng 3 to 25 in terms of oxygen. So, sa ano na ako? Sa Oxytap na ako. 'Di ba? So, yun lang po yun. So, but with all of these gadgets, with all of these blessings no from Pride International, you still have to change your habits. No? Hindi ko mo ikaw ay may Oxytap. Kain ka na ng kain kahit ano. Punta ka ng punta sa Sangyup. Punta sa Sangyup. Punta ka ng punta sa unlimited buffet. Hindi ka nagpapaaraw. Hindi ka tumatapak hindi ka nag-grounding. No? Wala ka man lang kahit walking, building A to building B sa mall. No? So, there is a change. There's a need to change your habits. A need to change your life. Okay? So, towards a healthy life, we have to eat good food and practice good life. So, again, lagi ko sinasabi, health is the best investment. Mahirap yung huli na, tsaka ka palang magbibili ng mga ganyan. Yung hindi mo na ma-enjoy. No? Tatanong sana ako. Eto na. An Iteraca a day keeps the doctor away. Doctor away. Thank you po. Iba pa yung picture ko dito. Doc. Wow. All right. Thank Thank you so yun. much, Doc. Thank you, Doc. Heart naman para kay Doc Joey. Grabe, no? Buti na lang, umattend tayo. We learned so much valuable tonight. Kulang na lang talaga mag-ano tayo, bar exam, no?